Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Friday na naman, weekend. Marami ang excited kasi day off bukas ng Sabado. Pero marami rin naman ng mga kinakabahan, no? Yung may takot sa buhay, hindi malaman kung anong gagawin, maraming iniisip, stress, anxiety, at yung ano-ano pang mga kinakatakutan. So, paano nga ba lalabanan, no? Ang takot sa ating buhay? Na kung minsan ang takot na to, ito rin ang nagpapa-paralyze sa atin. O kumbaga, pinapatay yung mga positive thinking natin. Ito yung sumisira sa lakas ng loob natin, di ba? Nawawalan tayo ng reputasyon, natatakot tayo sa mga posibleng punishment o kung ano-ano pang mga iniisip natin sa buhay. Yan po, no? Karamihan po ang nangyayari sa atin. Sabi sa unang 1, chapter 4, verse 18, walang anumang takot ang pag-ibig sa pag-ibig, pinapawi ng ganap na ang pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito ay dahil sa takot na maparusahan at ipinapakita lang nito na hindi lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. So yan po, no? Unang-una yung pag-ibig ang panlaban natin sa takot. Una-una, pag alam mo nga mahal tayo, no? Mahal ka ng Panginoong Yesus, kinikilala mo siya, may takot ka, alam mong hindi ka niya pababayaan. Para mga magulang po natin, di ba, yung mga bata. Di ba, yung bata, no, ang malakas ang loob, kampante siya, wala siyang takot, basta't alam niya, yung kanyang mga magulang ay nandyan sa tabi niya. At alam niyang hindi siya mapababayaan, at alam niyang may magpoprotekta sa kanya kung meron mang hindi magandang mangyayari sa kanya. So, ganoon din po, no? Paano pa kaya ang ating amang nasa langit na kung saan ay alam niya lahat ang nangyayari sa ating buhay, lalo pa, no? Siya naman talaga yung gumawa sa atin, lumikha sa atin at lahat-lahat. Di ba? Kaya kung kakapit ka sa Kanya, patuloy na magtiwala, may takot ka sa financial mo, baka malugi ka, no? Mawalan ka ng trabaho, may takot ka sa relasyon, baka masira kung sakaling papasok ka sa relasyon, o baka naman ang pamumuhay mo ay biglang magulo. So marami pong takot ang bumabalot sa tao. Actually, sinasabi nga yung takot nasa isip lang, di ba? Na kailangan talagang paglabanan, pero ito rin ang pumapatay, no? Pumapatay sa kaisipan ng tao para hindi lumaban. Dito ka rin manghihina dahil alam mo, nalalamunin ka ng takot. Subalit, di ba, ang solusyon po sa takot ay ang pagyakap sa Diyos. No, yung kanyang katuruan, yung malalim na pananampalataya, no, na panghahawakan po natin, no, yung bawat binitawang salita o pangako ng ating Panginoong Hesus. Kung ano man ang gumugulo sa iyong buhay, bitawan na rin natin yan. Di ba? Kasi minsan po yan lang po ang nagpapalala sa ating mga problema sa buhay. Na pwede mo naman bitawan, pero kinikip mo pa, no? Tinatago mo pa, buhat-buhat mo pa, kaya tuloy naguguluhan ka. Pero buti na lang, no? Dahil sa paglaban natin sa takot, ang grasya ng Diyos ang kailangan mangibabaw. So tuloy-tuloy lang po, no? Laging magdasal, laging magsimba. Kumbaga, wag po nating iaalis sa mga parte ng buhay natin ng Diyos. Dahil sa Kanya lang po tayo, no, huhugot na panlaban ng mga takot na yan, mga pagsubok sa buhay, mga anxiety, no, stress, depression, at kung ano-ano pa mga negative thinking po. Yan po ang ating kailangan niligay sa ating puso at isipan. Dahil kung paiiralin mo ang takot, hina ang kalooban mo, wala pong mangyayari, no? Nandiyan ka lang sa sulok ng bahay mo, magmumukmuk ka lang,
wala ka nang iniisip na positive, lagi na lang may takot, ayaw mo na lumabas, tumayo ka, lumabas ka, no? Lumabas ka, makihalubilo ka sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at higit sa lahat, huwag mo kalimutan magdasal at magsimba dahil isa yan no, sa panlaban mo, di ba? Sa uri ng mga takot sa buhay. Dahil lang sabi nga, no, kung umiibig ka sa Diyos, alam mong pag-ibig niyan, alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan na anumang mangyari, kailangan ay laging nasa sentro ang buhay natin, ang ating Panginoon Yesus. Kaya sa kapatid nating naguguluhan sa kanilang relasyon, sa pamilya, sa financial, natatakot, sa kahanap buhay, o sa karamdaman, sabihin mo sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po. Ganon din po ang kagalingan ng aming Tita Mila. Patuloy na kanyang pag-recover at gabay niyo po ang kanyang asawang si Tito Rolly na laging umaasikaso sa kanya. At lahat po ng may karamdaman, Panginoong Yesus, ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo dahil sa takot, hindi nagkakaunawaan, nagpapataasan ng pride, walang kapatawaran. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at matiisin, lalong-lalo na mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial na takot ang umiiral na sa tuwing mawawalan kami ng financial. I-bless niyo po ang aming hanap buhay, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala doon, na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung hiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God first po.